ang tarik dito. Oo nga pa, ang tarik nito. Para mas matarik pa to dun sa Kibyang Tunnel yung pinuntahan natin sa Nasugbu, no pa? Oo nga, mas maraming paliko-liko rito. Tsaka mas mas mahaba yung paliko-liko rito. Good morning guys, good morning mga ka-road trip. Nandito naman po muli ang Shiro Road Trip Adventure at samahan nyo kami na puntahan at pasyalan ang magagandang lugar dito sa Pilipinas. At ngayon ay pupuntahan natin ang isa sa mga beach resort ng Lubao, Batangas dito sa Barangay Ulo-Ulo, Lubao, Batangas. At ito ang Lily's White Beach Resort. Isang munting paalala mga ka-road trip, ang daan na dadaanan nyo papunta ng Lubao, Batangas ay maraming liko-likong daan, paahon at pababang daan at may mga bangin din na daraanan. Kaya isang safety reminders mula sa inyong ka-road trip. Mahigit 1 oras ang inyong babaybayin para sa mga liko-likong daan. Siguraduhin na nasa kondisyon at maayos ang inyong mga sasakyan. Kahit matarik at liko-liko ang daan ay hindi mapipigilan ang excitement at thrill habang nagmamaneho. Kaya masaya pa rin ang buong pamilya at barkada. Happy birthday. Hindi ba ito yung literal na puset? Ay, hindi pa ito? Dito yung akala ko nga yung first class, yung puti na may ito. Akala nga naman. Ayun na eh. So, may mahal na to sa 200. Mahal na to sa 200 dito. Dapat dito 180 lang to. Hindi namin nakita eh. Itim kasi eh. Hindi ba? Pag bumalik yung nagtitinda, pagalitan natin. Okay, magandang hapon mga ka-road trip. For today's video ay nandito tayo sa Lily Beach Resort dito sa Lubao, Batangas. Ang oras natin ay alas 4 ng hapon. So, dumating tayo dito kahapon ng February 15. So, ngayon ay February 16 na. So, ngayon pa lang tayo maliligo kasi kaninang tanghali ay masyadong malakas yung hangin. So, ngayon, nandito na tayo sa seashore. Kung titignan natin yung seashore nila,
dito sa part na to ay medyo maputi naman yung kanilang buhangin. Ayan. Pagdating naman dito sa may mismong seashore kung nasaan na yung tubig, medyo mabato siya guys. Talaga titignan natin. Eto guys, so yan. Medyo mabato siya. Pero malinaw guys yung tubig na itong Lily Beach Resort. So pagdating doon sa may bandang pagitna, medyo hindi pa ako nakapunta ron. So ang sabi nila medyo lumalalim. So advice ko guys, kung kayo ay may mga dalang bata, so gabayan nyo yung mga anak nyo. Baka sakaling malakas ang alon, katulad kaninang tanghali, malakas yung alon, baka rin papunta ng gitna. So advisable ko sa inyo na sa mga magulang na pagpalalangoy nyo yung mga anak nyo, gabayan nyo. So ngayon, maglalakad-lakad tayo dito sa seashore. Ayan, ito yung pinaka resort ng Lily Beach. So pagdating naman doon sa part na yun guys, iba naman yung resort doon. So ibig sabihin, nahahati-hati na rin to sa resort. Kadalasan naman guys ng mga resort gano'n naman halos nahahati-hati na yan So ngayon, maglalakad-lakad tayo katulad ng sinabi ko ngayon guys, pag check-in namin dito sa Lily Beach Resort, iilan lang kami. So although February 14, araw ng mga puso, ang araw pala ngayon ay Huwebes ng hapon, so hindi weekend, so inaasahan na natin na hindi masyadong maraming tao. Okay guys, ngayon naglalakad tayo para makita natin yung mga katabing resort ng Lily Beach Resort dito sa Lobo, Batangas. Ayan. So okay naman siya guys, tahimik naman siya, maganda naman yung lugar, malinaw naman yung tubig niya, although may mga konting bato o bato na maliliit. Katulad nga na sinabi ko, hindi naman to yung tipo na bato na masasaktan ka, kaya kahit papaano naman may enjoy nyo naman. Pero kaninang tanghali lang guys, nung pagpunta namin dito ay talagang napakalakas ng hangin. So medyo hindi kami nakalangoy at saka malakas din yung alon. So ang ginawa namin, kumain tsaka natulog. So ngayon medyo okay na ngayong hapon, nag-okay yung panahon ng alas 4 ng hapon. So eto na, medyo kalmado na lahat, kalmado na yung dagat. Yan. Kalmado na yung dagat, kalmado na rin yung hangin. So nakapagpalipad na rin ako ng drone, hindi katulad kanina na nahihirapan ako magpalipad ng drone. Ayan yung drone, dala-dala ni Master. Ayan. So guys, pupunta tayo doon banda sa may dagat kung saan nagdudugtong yung ilog. So papaliparan natin ng drone para mas makita pa natin yung mas maganda pang lugar dito sa Lobo, Batangas. Tsaka makakuna na rin natin yung ibang resort na mga katabi ng Lily Beach Resort. Okay guys, nandito tayo sa Kastilyong Bato, dito pa rin sa Lobo, Batangas. Itong Kastilyong Bato guys, ito yung ilog na pagitan ng dagat. Ayun yung dagat, nandito naman yung ilog sa lugar na to. So ngayon medyo low tide, so pero pag high tide siguro malalangoyan naman to. Although naman nakakatampisaw naman yung mga bata. Ayan o, Shiro, dive siyo. Nakakadive ka ba? Hindi, mababaw nga. So
Etong Castilyong Bato guys at yung Lilis Beach Resort tsaka yung Ulo-Ulo Beach Resort is magkakatabi lang. Nandito sa isang lugar, medyo may maglalakad ka lang ng onte. So nandito yan sa bayan ng Lubo, Batangas. So ito guys, nandito tayo sa Castilyong Bato. Yan. Hindi ko lang alam guys kung bakit to tinawag na Castilyong Bato, no. So para kasi siyang ito siya na para siyang may entrance, kaya siguro tinawag na Castillo. Ayan. Ayan. Maalat ba yung tubig dito, Shiro Banda? Konti. Maalat nga. Tikman ko nga. Maalat ng konti guys. Kasi ano, estuary. Ano na? Estuary. Anong estuary? Ano, kung saan nagmi-meet up yung tubig alat pati tubig tabang. Yun pala tawag doon. So, hindi ba rito ano yung mga isda, nak? Hindi ba? Ito yung yung Mercy of the Sea. Dito. Sila ka mahanap ng pagkain. Dito raw humahanap ng pagkain guys. So alam nung boss ko. So yan, Castilyong Bato. So yung iba kasi akala nyo yung Castilyong Bato ay kung nasaan. So kung pupunta kayo rito ng Lubo, Batangas sa Lilis Beach Resort at iba pang mga katabing resort, nandito yan sa Lubo, Batangas. Yan. Hello. Hello daw. Hello. Oo, ito yung birthday boys. Birthday boys na mahilig dumila. Dila ka nga. Oh. Dila ko yan. Okay mga ka-road trip, sisilipin natin yung CR nitong Lilis Beach Resort, no? So ngayon pupuntahan natin tong male CR. Ito, male. Yan. So sisilipin natin kung anong itsura ng CR nila. Ito yung kanilang lababo na pang hilamos. So nandun sa labas yung sa para paghuhugas ng pinggan. Ito yung sa loob ng CR kung saan ginagamit kung naghihilamos ka. Ito naman yung ihian. Ayan. Ito naman yung isa pa nilang ihian. At ito naman yung kanilang toilet bowl. Mga ka-road trip ang lalaki to, no? So ayan. Ito yung kanilang CR. Yan. Ayan. Buti pa ng soft drinks. So ayan. So, sa kabilang toilet bowl, sisilipin natin kung anong itsura. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung may tubig mga ka-road trip. Ayan, may tubig naman siya. Medyo hindi nga lang yata ito nalinis ngayong araw na to, no? So, ito, under repair. So, dito sa ibang to ay ito yung mga shower room nila. Yan. Yan. Dito naman sa kabila ay shower room ulit. Yan. Shower room ng Lilis Beach Resort. Ito ay shower room din. So, ayun guys, ito yung kabuuan ng kanilang CR, yan. So, kung ako tatanungin yung mga guys, no, hindi ko lang alam kung ito ba hindi nalinis o ganito na talaga to. So, sa tingin ko hindi ito nalinis, pero may ibang mga part dito na sira katulad nito. Sira nga ito, pero although sira naman siya, pero sana tinabunan na lang nila o binalutan na lang kasi ito may suka siya, oh. Yan. Hindi ko alam kung suka ba to o anong klaseng dumi to eh. So sana binalutan na lang nila para hindi na nagamit ng mga tao at hindi na rin nasukahan ng mga taong nagiinom. Ito rin medyo kulang sa linis. Yan. Yan ito. So parang hindi ito nalinisan. So overall guys, i-rate ko ang CR nila rito sa panlalaki. I-rate ko siguro to ng mga 6 kasi okay naman, medyo maluwag naman, medyo hindi nga lang malinis. So
siguro kulang lang sa linis to, pero kung ako pare-rate nito, i-rate ko lang to ng 6 yung CR nila. So dito naman tayo guys, papasok naman tayo sa CR ng pambabae. So may nagsi-CR dito na pambabae, pero kasama naman namin to. So ngayon papasukin natin yung CR ng pambabae. So ito, yung lababo nila ay ganun din, parang sira rin yata to. So dahil nga sira, napabayaan na, hindi na nalinis. So mas maganda nga, tulad ng sabi ko, tinabunan na lang nila ng plastic para hindi na nagagamit. So yung iba dumudura. So sana ano na lang nila, tinabunan na lang nila. So kung hindi man nila ginagamit, nililinis pa rin nila araw-araw para kahit papaano malinis man lang sana tignan. So dito tayo sa shower room ng pangbabae. Ito, medyo yan, kayo na humusga mga ka-road trip kung sa tingin nyo ba pasado sa inyo to. Although may tubig naman siya. Dito, silipin din natin dito. Yan. So sa kabilang toilet bowl naman tayo. Yan. So silipin nga natin kami yung tubig. Ayan, may tubig din naman. Ayan. So totally mga guys, itong CR nila sa tingin ko kulang lang to sa linis. So kulang lang to sa maintenance, kaya madumi siya. Pero kung tutusin, kahit siguro i-maintenance nila to guys, may part talaga na hindi na siya maganda. Katulad nito. Ayan o. So kahit linisin, ano na siya parang medyo, siguro dala na rin ang kalumaan. So concern ko lang, konting dagdag kalinisan sana para kahit papano, mas maganda para sa mga guests na pumupunta rito. Dito rin sa labas ka road trip nitong mga CR, meron din sila ritong mga shower area. Ito, nakadikit siya sa dingding. So titingnan natin mga ka road trip kung ito ay may mga tubig. Ayan. Ayan, ang pan-checking, meron naman siyang tubig. So, itong area na to is para sa mga magbabanlaw. So, yun doon sa loob, meron namang banlawan, meron ding toilet bowl. So, pwede rin na rin kayo ritong magbanlaw sa area na to. Dito sa kabilang area, mga ka-road trip, dito yung kanilang hugasan. Ito sa may hilim ng puno. Masarap dito magpalipas oras dahil bukod sa mahangin yung dagat, malaki pa yung puno. So ito yung ano kanila, yung hugasan ng mga plato. Ayan. So siguro medyo madumi kasi sa alikabok tsaka nasa labas siya. Pero yung concern ko talaga dun sa loob ng CR is ano talaga, kulang talaga sa linis tsaka kulang na siya sa maintenance. Ito, may tubig din siya. So kayo na mga ka-road trip ang mag-rate sa mga sa kanilang CR. So nakita nyo naman yung video, so kayo na ang humusga kung anong gusto nyo i-rate sa kanilang CR. So basta ako, kung ito tatanungin nyo, i-rate ko sa kanila ay 6.